ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam na ni Harry ang kinaroroonan ni na Carlos. Magiging kalaban kaya siya ni Annalyn at magiging kakampi ni Carlos? Alamin natin, abot kamay na pangarap. Nalaman na nga ni Harry ang kinaroroonan ni na Carlos sa pamamagitan ng lolo niya na nagbenta ng bahay sa daddy niya. Nagmamadali siyang umalis para sundan sila. Nagduda naman si Regan kay Harry. Kunwari ay gusto niyang samahan si Harry pero gusto niya lang talagang obserbahan ng kaibigan. Sinabi ni Harry ang pupuntahan niya kay Regan. Para naman makasigurado si Regan ay ginugal niya ang bar na pupuntahan dapat ni Harry. Totoo nga ang hinala niya. Nagsisinungaling si Harry. Magkaibang direksyon ng tunay na bar sa sinabi ni Harry. Agad ni-report ni Regan kay Annalyn. Agad rin sila nagdesisyon na sundan si Harry. Kasama nila si Doc Lindon. Pero napansin agad ni Harry ang pagsunod sa kanya ni na Annalyn. Nailigaw naman niya sila. Sa pagdating naman ni Harry sa lugar ng lolo Gary niya, bumaba siya ng kotse para magtanong-tanong. Nagtanong si Harry sa isang tindera sa tindahan pero hindi kilala nito ang tinatanong ni Harry. Maya-maya ay may isang tropa palang nagiinuman sa gilid. Nag-uusap sila tungkol sa kapitbahay nila. Si Arman ang nagkukwento. Mga tropa, meron akong kwento. Mainit-init pa. Natatandaan niyo ba ang amo kong si Sir Gary? Binenta niya ang bahay niya sa pamangkin niya na si Doc Carlos. Alam niyo ba, ang asawa niya, nabaliw. Nagulat ang mga nakikinig. Talaga ba? Bakit naman? Ano dahilan ng pagkabaliw nito? Habang nagkukwentuhan sila ay hindi sinasadyang narinig pala sila ni Harry. Agad lumapit at nagtanong siya kina Arman. Excuse me, pinag-uusapan niyo si Doc Carlos? Nagulat si Arman dahil may nakakakilala pala sa boss doc niya. Kilala mo si boss doc? Sumagot ulit si Harry. Oo, daddy ko siya. Kaya rin ako narito dahil hinahanap ko siya. Hinahanap ko silang dalawa ni Tita Lineth. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Tinitigan muna ni Arman si Harry bago siya sumagot. Humingi siya ng prueba na kung magkakilala nga ba talaga sila ni boss doc. Nagpakilala si Harry na anak siya ni Carlos at ipinakita niya ang picture na magkasama sila. Sumagot na si Arman. Oo, ituturo ko sa'yo. Tara, samahan kita. Sa kotse ni Harry sila pareha sumakay. Nagpakilala rin si Arman kay Harry. Dahil sa kadaldalan ni Arman, habang nagbibiyahe sila papunta sa bahay ni Carlos, ay ikinuwento niya ang nangyari nung magkita sila ni Ma'am Ganda. Sir Harry, ano po kaya naging problema ni Ma'am Ganda? Nagtataka si Harry sa kinukwento ni Arman. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang hindi baliw si Lineth. Nagpapatuloy naman sa pagsasalita si Arman. Naaawa kasi ako kay Ma'am Ganda. Mabuti na lang andyan si Boss Doc. Inaalagaan niya si Ma'am Ganda. Nagtanong na si Harry. Kamusta ang itsura ni Tita Lineth? Okay ba siya? Sumagot si Arman. Hindi siya okay eh. Nung lumabas siya ng bahay, humihingi siya sa akin ng tulong dahil sinasaktan daw siya ni Boss Doc. Nung ihahatid ko siya sa presinto, bigla naman siyang nawala ng malay. Lumabas na rin si Boss Doc nun eh. Hanga nga ako kay Boss Doc dahil malaki ang sakripisyo niya sa pag-aalaga kay Ma'am Ganda. Nakikinig lang si Harry. Wala siya reaksyon sa mga sinasabi niya. Hanggang sa nakarating na sila sa bahay ni Boss Doc. May mga susi si Arman ng bahay at agad nakapasok si Harry sa loob ng bahay. Iniwan na rin ni Arman si Harry dito. Sa kabilang banda, nagtatalo pa rin sina Lineth at Carlos. Galit na galit si Carlos kay Lineth. Hindi na ito makakawala at hindi na ulit mapapaikot ni Lineth ang ulo niya dahil tinali niya rin si Lineth. Nagbanta si Lineth. Sa oras na makatakas siya, humanda si Carlos sa kanya. Nagpantig naman ang tenga ni Carlos sa narinig. Pakiramdam niya ininsulto siya sa pagkakahamon ni Lineth sa kanya. Hindi napigilan ni Carlos ang galit niya kaya sinuntok niya ang hita ni Lineth ng 3 beses para hindi siya makalakad ng maayos at hindi makatakas. Nasaktan ng sobra si Lineth at napasigaw siya. Sa kabilang banda, nag-aalala sina Giselle at RJ tungkol kay Lineth. Wala naman silang alam na balita tungkol sa dalawa at gusto ni Giselle na mag-hire sila ng private investigator. Pumayag si RJ na kuhanin nila si Froiland. Sakto naman narinig sila ni Justin.
May kilala rin kasing private investigator. Gusto niyang makatulong sa pag-iimbestiga. Sumingit siya sa pag-uusap ng dalawa at nag-offer siya ng tulong. Excuse me po, I'm sorry if I butt in. Pero I think makakatulong ako sa pag-iimbestiga. Napatingin si Giselle kay RJ. Tumango-tango. Binalik ulit ni Giselle ang tingin niya kay Justin. Well, that's good. Mas marami tayong naghahanap ng paraan para matagpuan sina Carlos. Mas mabuti. Mas mapapadali ang trabaho. Tumatango-tango rin si RJ, tanda ng pagpayag niya sa sinabi ni Justin. Samantala tinatawag na ni Harry si Carlos. Daddy siya ng daddy mula sa ibaba. Natigil ang pagtatalo ni na Carlos at Lynette dahil nabosesa ni Carlos si Harry. Dali-daling tinalian ni Carlos ang bibig ni Lynette para hindi makasigaw. Nakilala rin ni Lynette ang boses ni Harry. Hindi siya makagawa ng ingay at lalo hindi makasigaw dahil may takip na ang bibig niya. Agad bumaba si Carlos. Hinarap si Harry. Maya-maya ay nagkita na sila. Sabi ni Carlos, "Oh Harry, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang lugar na ito?" Sumagot si Harry, "Dad, kamusta kayo? Saan si Tita Lynette? Ang dami nangyari at marami naghahanap sa inyo." Sumagot si Carlos, "Huwag kang maingay Harry. Natutulog na si Lynette. Nagpapahinga siya." Nakatitig si Harry. "Dad, totoo ba? Ikaw ang pumatay kay Tita Irene?" Sumagot si Carlos na hindi totoo yan. Sabi ni Harry, "Kung hindi totoo, bakit hindi mo harapin ang mga pulis para malinis ang pangalan mo, Dad? Nasaan si Tita Lynette? Gusto ko siyang makita. Nag-aalala rin na kasi si Annalyn sa kanya." Sabi naman ni Carlos, "Nagpapahinga na nga siya. Magpahinga ka na rin. Ibubuk kita ng hotel para doon ka na tumuloy. Hindi ka pwede dito dahil nagplano kami ni Tita Lynette mo na kami lang dalawa ang magbabakasyon. Para sa aming dalawa lang ang bakasyong ito." Nakatitig si Harry nang biglang may narinig siyang hinagis na baso. Nabasag ito. Nagulat si Harry. "Dad, galing sa taas yun ah. Si Tita Lynette ba yun?" Napalingon rin si Carlos. Binalikan niya si Harry ng tingin. "Baka nasagi ni Lynette ang inumin niya. Hayaan mo na, ako na bahala. Makakaalis ka na." Sagot ni Harry, "Dad, hindi pwedeng hindi ko makita si Tita Lynette." Nagalit na si Carlos. "Harry, wag matigas ang ulo mo. Ako pa rin ang daddy mo. Umalis ka na at ako na ang bahala dito." Paalis na si Harry pero palinga-linga siya. Hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikita si Lynette. Naghahanap siya ng madadaanan papunta sa itaas na kinaroroonan ni Lynette. Makakagawa kaya siya ng paraan para makita niya si Lynette at makakarating kaya siya sa itaas ng kwarto? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at pakihit mo na rin ang notification bell para sa marami nating updates.